Hi guys, ako nga pala si Ron. Tara, samahan niyo ako kasama ang prostetiko. Papalabas na nga pala ako ng bahay at nauna na sila Utoy at tatay sa sasakyan. Ihahatid nga pala namin si tatay sa Pulilan. Mag-isa lang kasi siyang uuwi kaya nag-aalala rin kami. Kaya sumama na rin kaming ihatid siya kahit hanggang Pulilan lang. Pagkalabas ko, umalis na rin kami agad. Makwento ko lang guys, naiwan nga pala namin ni tatay yung iuwi niyang biya at mani. Madaling-madali kasi kaming umalis at baka do abutan siya ng traffic sa daan. Kaya bumalik na ulit kami agad. Sorry guys kung hindi ko na nabidyohan, nawala na rin kasi sa isip ko. Buti na lang nasa bayan pa kami napapaya nung tumawag si nanay. Nasa bypass na nga pala kami ng Piñaranda. At sure ako ilang taon lang mapupuno na rin ng mga bahay dito at kainan. Habang nasa daan kami, mamimiss daw ng tatay si Utoy. Syempre mas lalo na ako dahil mawawalan na ako ng kadugo sa pagbablog. Dahil malapit na nga rin pala umalis si Utoy. Tapos ang sagot ni Utoy, no. Paano ba naman kasi ayaw pa umuwi ni Utoy? At gusto pa daw niya mag-extend kahit 3 days. Hindi niya alam na mas boring dito. Ang alam niya kasi puro gala lang kami dito. Kaya lang kami nakakagala ng ganito dahil nakabakasyon siya dito sa Pinas. Saka hindi rin naman siya pwede magtagal dito at malapit na rin siya magpasukan. Saka sure ako miss na rin siya ng kanyang mami at dada. Sagapan na lang sana kami ibababa ni tatay para daw makauwi na rin kami agad. Kaso hindi pwede at malayo pa ang kanyang uuwian. Tapos stroke pa siya. Kaya sabi namin kahit hanggang sa Pulilan lang para medyo kampante rin kami. Gusto nga sana namin ihatid ang tatay hanggang sa bahay. Kaso hindi ko alam yung mga sasakyan namin pa uwi. Habang nagkukwentuhan kami ng tatay. Naku, nagulat ako. Niluluwa ka na yung So yun, nabasag na nga po yung cellphone ko. Abay tuwang-tuwa si Utoy eh. Buti na lang naka-tempered glass din yung cellphone ko. Natanong nga din pala sa akin ni tatay kung magkano daw ba yung drone. Sabi ko naman, aba mukhang bibilan mo ako ah. Uy, pero lang. Sabi nga ng tatay, sana nga daw ay makahanap kami ng mag-i-sponsor. Shoutout nga po pala sa kapatid na si Mark Renan Garcia. Asan na nga pala yung libre ko? Uy, pero lang. Salamat nga pala idol sa palagi mong pagsuporta sa ating vlog. Mag-iingat ka dyan palagi. Bago nga pala kami ibaba ni tatay, sabi ni tatay kay Utoy, pangako daw niya pagbalik ni Utoy gagala daw kami sa Baguio. Malapit na nga pala kami bumaba. Hello mga kapamilya, hello. Uwi na po ang artista. Artista. See you next time, see you soon. Pagkababa namin, nagpaalam na nga rin muna pala kami kay tatay. Bye-bye. Thank you tay. Ingat, ingat. Bye-bye. Habang naghihintay kami ng bus, hinihintay na rin muna kami makasakay ng tatay. At baka mamaya daw abutan pa kami ng malakas na ulan. Tapos wala pa kaming masakyan. Nakalimutan ko din kasi magdala ng payong. At hindi ko alam na may paparating na bagyo ngayong araw. Sa wakas may natatanaw na akong bus. Andito po kami. Yuhu. Sana hintuan kami at para makaupo na rin kami ni Utoy. Pagkasakay namin, no choice kami ni Utoy kundi tumayo. Dahil puno na yung bus. Okay din to para ma-experience man lang din ni Utoy na tumayo na 1 oras sa bus. Diba Utoy? After na 1 oras namin pag-aantay, ay sa wakas nakaupo na rin kami ni Utoy. Namamanhid na din kasi yung kaliwa kong paa. Nakakalungkot lang dahil kung sino pa yung malalakas, sila pa yung ayaw magpaupo sa biyahe. Ang daming matatanda na nakatayo pero ni isa wala man lang nagkusa. Sobra talagang nakakalungkot guys. Bus stop na pala. Bumaba na nga muna pala kami ni Utoy saglit para mag-CR. Grabe guys, ang lakas ng ulan. Mag-iingat po tayong lahat. Mukhang mababasa kami ni Utoy nito dahil nakalimutan namin magbaon ng payong. Pagka-uwi namin, napagbuhat pa talaga ako ng bigas eh. Mukhang pwede na yata ako sa sideline ah. Uy, bero lang.